Okay, mayong hapon sa tanan. Mayong hapon sa matag usa. So, sa gihapon, mao atong activities sa Sabado. Nanghatag-tag tracks dito sa Boulevard. O ang atong choir dito po sa nagsulwining po sila, nakasulwining sila duha ang na-save. So, salamat kayo ta ni Ana. Salamat ta sa atong mga igsoon nga nagbiyahe, nakauli sila safely. Salamat kayo. At tong Thursday, doon ay kuha na siya kanang ministry na ni Sweetie dito sa KMBI. So, i-invite ko nila atong Friday. Paghatag o sa Word of God. Nagtuo kong mga empleyado ra, dili man di ay, hasta man di ay ito ilang mga client nila. Daghan sila dito. So, magsayo ko dito kay di mo ta gusto nga malit ko tagod. Pagabot ako dito, okay ra kayo kay maupay pag-arrange sa mga bangko. Okay ba dahil kayo ko dali. Anton nga nagsumba sila, po kayo, exercise sila mayo. Dayon, doon na sila praise and worship. Dayon, nagwali ko. Nagwali ta dito. Dayon, pag human ako hatag sa mensahe, akong estimate lang, more or less, pero marag sobra pag-ani sa 50 kabuok ang hindawat ni Jesus Christ. So, walipay kay ta. Salamat ko atong ilang manager. Mayan ang ngalan, no? Nangita ko niya og naaba dito. Yo si Rasir to amlos usamis na asay. So, first time pa to nila. Pag uli na ko sa isang uli kay dili ta man udto. Kuha dili na ko makatagad-an na siguro. Uli na ko. So, uli ko, paminaw ko, na hapon sila mahumal ito, napunan sila, udto. Okay kayo, mayo ang resulta. Kanagong KMBI, ako gitanaw sa website ng ilahang vision, strengthening within God ang ilang vision, ang ilahang mission. Christ-centered. KBI is Christ-centered. Kung kitanaw sila website. Dayan, ang ilahang core values, one of the core values, 5 man to, Christian faith. So, mara po akong gikuhag message. So, kaluoy si Ginoo, mautong ang hinawat ni Jesus Christ, mga more or less, mga 50 siguro kapin, kaya daghan man ito naglinya-linya na din, topas blitzer. So, dako kayo atong kalipay nga nakawali punta dito sa KMBI. Dito sa Balangasan Gymnasium. Okay, so dito magdugay, nagpasalamat ta sa matag usa. Ito lang itong iampo si Helen, padayon na itong iampo si Helen kay murag padayon siguro pa ang iyang ubo siguro. Dayon itong iampo itong maayo itong yabo, bisan ka itong mga igsoon na itong nagbiyahe ato sila iampo. So manindog ta sa atong mensahe karon, padayon ta sa Book of Romans. Romans chapter 6, 1 to 7 man siguro na 1 to 7. Okay, so basahon siguro na ito na, kamoy basa siguro na. Romans chapter 6, verse 1, ready, read. Verse 2, go. Verse 3, go. Verse 4, go. Okay, na ako ipang underscore din kana buried with him. Ako na ipang underscore. Verse 5, go. For if you have been
Na where you underscore they have planted together. Verse 6, go. Verse 7, go. Okay, mga apo ta. Mahal mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong presensya karon, bilagis balang Espiritu. Salamat sa manindot nga pagtulunan sa among Sunday School. Salamat sa wisdom, gihatag nimo sa among Sunday School teacher. Salamat sa manindot nga awit sa choir. Among pasalamatan ikaw, Amahan, tungod kay pinagi ni Ana. Maandam ang mong kasing-kasing pagpaminaw sa mong pulong. Salamat usab sa nahimo karon si Manaha sa imong kausa Lord, paghatag og tracks, pagsulwining, bisan pa nakawali ta Ginoo sa mga client atong KMBI. Mahal mo lang ito ni nga kahaponon tagaigahom ang imong pulong nga moyo ko nga kini imong ulipon nga way kahibalo tagaig igsusulti. Ako pangamoyo Amahan nga ikaw lamang ang magpataliwala nining kahaponon o maabog Ginoo ang evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ bisan pa ang yawa ipalayo diri kalamo Amahan. The whole building Ginoo kaning mga equipment kami gigamit tabone kami bililhon ni dugo nga dili ni maistorbo samtang kami magahatag sa mensahe. Mahal mo langit nun kinahanglan pagampo pangaliw po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ amo bugtong personal man luwas. Amen. Okay, maningkod ta. So akong basahon nini ang katong gibasa ninyo in the King James Version. Ingon diri. Nan unsa man ang atong isulti. Ingon diri. Nan unsa man ang atong isulti. Magpadayon ba kita diha sa sala aron ang grasya mudugaya. Verse 2. Ang Dios dili mutugot. Unsaon man nato nga mga patay na ngadto sa sala sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha niana. Verse 3. Wala ba kamo mahibalo nga ingon kadaghan kanato nga gibautismuhan ngadto ni Hesukristo gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Verse 4. Busa kita lalubong uban kaniya pinaagi sa bautismo ngadto sa kamatayon aron sama nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya sa Amahan bisan sa ingon kita usab kinahanglan magalakaw diha sa kabag-o sa kinabuhi. Verse 5. Kay kun kita natalom pagtingog diha sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw. Verse 6. Nga nahibalo niini nga ang atong daang pagkatao gilansang sa krus uban kaniya aron ang lawas sa sala malaglag aron sukad karon kita dili mualagad sa sala kay siya nga patay nahigawas nga gikan sa sala. Atong mensahe karon naguluhan ni siya og pictures in the pool. Pictures mga hulagway diha sa katubigan. So siguro mag-imagine kag pool, swimming pool. Pero atong binisaya ni katubigan tungod kay bahin man gud ni sa water baptism. Ang water baptism kinahanglan gyud daghang tubig. Kung atos dagat daghang tubig, sa suba mo ato suba daghang tubig. So mao ni ato mensahe karon pictures in the pool. So kanina bersikulo these verses are primarily about the day you and I were saved. Okay. Kanina bersikulo balik ko nako mao ni ang tong adlaw ikaw ako naluwas. On that day, we experience the baptism of the Holy Ghost. Natong na-save ka, anytime, naka-experience ka o baptism of the Holy Ghost. Now, the baptism of the Spirit or the Holy Ghost
has nothing to do with shouting. Kanang mabautismuhan bitaw ka, pagdawat nimo ni Jesus Christ, nakadungog ka sa pulong, nakasabot ka, lawato nimo Jesus Christ, kay mong bugtong personal manluwas, silyuhan ka sa Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit na siya. Baptism of the Holy Ghost. Now, there is Bible, wala man lang magsinggit-singgit. Wala na magsinggit-singgit dire kung na-baptize ka by the Holy Spirit. Wala na this Bible nga mag-speaking in tongues. Nang speaking in tongues, di po ta kasabot. Mao na ang atong observer karon or any other mga pagtuo tumo ba? Daghan kay mga pagtuo nga mga tumo bitaw. Dayon wala diha naka-attach ng dili insakto nga pagtulunan. Wala diha. So kanang baptism of the Holy Ghost refers to the moment you are placed in Jesus. Kanang baptism sa balang Espiritu, baptism of the Holy Ghost, ang pagpasabot ala mo na panahon nga gibutang ka diha ni Ginoong Hesus. When God saves you by His grace, datong panahon nga giluwas ka sa pilay sa grasya sa Ginoo, He baptizes you or immerses you in the body of Christ. In the body of Christ. So, tanang believers sa tibuok kalibutan, gitawag na siya body of Christ. Kanang body of Christ, mao na ang pakaslan ni Jesus Christ. Dili tamo tuo anang kanang kada baptist pakaslan sa ni Jesus, dili una dili tamo tuo ana, mao na ang itudlo namo sa una kadugay na kung tuon sa Bible. The whole believer, the entire believer is the body of Christ. Ang body of Christ mao na pakaslan ni Jesus Christ. So, balik ko na ko ha, when God saves you by His grace, He baptizes you or immerses you in the body of Christ. 1 Corinthians 12:13. Kamay basa ng 1 Corinthians 12:13. Ready read. Thank you. Ang nanay giingon ni Paul ingon siya, kay pinaagi sa usa ka espiritu kitang tanan na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Sa kalawas. Kita mga Hudiyo man o mga Hintil, kita ulipon man o gawas nun, o ang tanan gipainom ngadto sa usa ka espiritu. Kanang espiritu diha is capital S. That is the Holy Spirit. Now, baptism of the Holy Ghost or baptism of the Holy Spirit, walay usa makakita ana or walay usa nga mubati ana nga gibautismuhan ka nga nisulod ang Holy Spirit, but it occurs nonetheless. Nahitabo na siya. Nahitabo siya, wala ka nahibalo na matingala lang ka ang uban na siya muhilak. Ang uban kadasagaran murag wala lang. Pero mauna ang nahitabo. Ephesians 1:13. Nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa pulong sa Ginoo, nakasabot ka sa gospel, dayon gidawat nimo kinasing-kasing si Jesus Christ. Silyuhan ka sa Holy Spirit. That is baptism of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit. So, mauna na siya gitawag na siya spiritual baptism. Spiritual baptism. Now, ang atong buhaton karon adlaw is an act out of spiritual truth. Is an act out of spiritual truth. The water baptism, ang atong istoryahan karon, bautismo sa tubig. The water baptism that will be performed to a saved person is a physical symbol of spiritual reality. So, balik ko na ko. Kanang bautismuhan ka sa tubig, himo na siya
sa usa ka tawo nga luwas. Sa usa ka tawo nga luwas. Kung bautismohan kag tubig, physical symbol na siya of a spiritual reality. Spiritual reality. Sa lain pagkasulti, it is an outward expression of an inward work of God. Outward expression, kalang sa gawas ba? Pagpadayag sa gawas, diyan ang gihimo sa Ginoo sa sulod sa imong kasing-kasing. Muna na siya. Muna siya ang water baptism. Now, mapalo ni mo na siya. Water baptism saves no one. Klaro na to niya. Kanang bautismohan kag tubig, dili na siya makaluwas. But everyone who is saved should be baptized by water. So, balik ko na ko ha. But everyone who is saved should be baptized by water. It is a statement of faith. Mauna ang imong gipamulong, sama nga ikaw namulong sa imong pagtuo. It tells the world, nagsulti ka sa tibok kalibutan, that you have received Jesus as your Savior. Maunang water baptism. Meaning to say, you are publicly, sa daghang tao, you are publicly acknowledging the spiritual work of God in your heart. In your heart. When you follow Him in believers' water baptism. So, daghan pamantang mga tao nga naluwas very recently, naluwas sila niaging mga panahon, makadaig ta sa Ginoo nga hantod karon ang atong Dios is still saving souls. Madayag na ito ang Ginoo pag-ayo. So, these folks are going to follow their Lord in obedience of His command that all those who trust Him be baptized by water. Okay. Basahin natin na Matthew 28:19. Matthew 28:19. Read. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Okay. Naalang ko'y komentaryo anak gamay. Kanina asya ang Matthew 28:19, ang kasultihan na si Jesus Christ. Ang gisultihan niya, disciples. Gingnan niya, go ye therefore and teach all nations. Iyon siya nga, busa, pangadto ka mo o tudlui ang tanang mga nasod nga mga bautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Balaang Espiritu. Bisag kanina siya, gi-address man niya sa mga disciple ni Jesus Christ, katong apostles, wala ni ma-inconsistent sa gitudlo ni Paul. Wala ni masupak sa gitudlo ni Paul. Therefore, kanina siya applicable pud ni sa mga believer. Sa mga believer sa ato, kita karon mga believer. So, ang usa ka ehemplo ani mismo si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus. They are also following the example of the Lord Jesus Christ. Katong mga disciples sa una, ang gi-follow nila si Jesus Christ, who was baptized by John the Baptist at the beginning of his early ministry. Ato lang yung basahon na Matthew 3:13 to 15. 13, kamoy basa ng 13. Read. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. Verse 14, go. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and thou comest out to me. Verse 15, go. And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Okay, And he suffered. Okay, thank you. Ikon diri. Unya may abot si Jesus gikan sa Galilea ngadto sa Jordan. Didto si Juan the Baptist, John the Baptist ni. Aron magpabautismo kaniya. Si Jesus Christ niya. Apan si Juan mipugong kaniya nga nagaingon, ako
nanginahanglan nga pagabautismohan mo. Ug mianhi ka hinuon kanako. No si John o si Jesus nga nagatubag bengon ngadto kaniya tuguti kini sa pagkakaron kay susama niini ang nagahimo kanato sa pagtuman sa tibuok nga pagkamatarong unya siya mitugot kaniya. Okay, so matud pa din si Jesus Christ nagpabaptize kay niya iyang gi-illustrate gipadayag niya dito unsaon niya pagmatarong sa tao. Ipadayag niya dito pinaagi sa iyang pagpabautismo. Mao na ang ingon ani una ko pagpaagi ang pagmatarong sa mga tao. Now, si Jesus Christ ang gabaptize niya si John the Baptist. Ang mga disciples ang gabaptize niya si John the Baptist. Na unsa man nakaroon sila? Di mga Baptist. Mga Baptisto sila. Ang matay naman to sila, Jesus Christ sa langit, mauna nga isimbahan nga Baptist. Baptist, mauna na authorize sa Biblia nga gitagaan o authority sa Ginoo mo baptize. Na iuban, magsige po, nagbaptize po sila, o ilaha po na, dili lang ta manghilabot na nila. Pero kita nagbarugta nga si Jesus Christ nagpa-baptize ni John the Baptist, disciples nagpa-baptize ni John the Baptist, then kadto sila, mga baptisto sila. Mga tanan di man ka gibautismo dito sa Katoliko, Katoliko dai ka kay gibautismohan man ka. Di man ka bautismo dito sa kining Adventista dai ka. Now, ang atong pagtulunan din ngolani siya, kung membro ka sa laing simbahan nga dili Baptist, pag mo-affiliate ka sa musimba ka diya, magpa-member ka ng simbahan nga Baptist, bautismohan kang utro. For example, alliance ka. Dayon gusto ka musimba diri, bautismohan kang utro. Unsa may reason, ang reason is authority to baptize. Tungod kay ang Baptist ra dunay authority to baptize. Now, kung Baptist ka sa laing lugar, Baptist ka dito, asang lugar diha, Baptist ka din, ari ka dire, mo change ka sa membership ni mo ani simbahan dili na ka bautismohan. Kay kato sila, doon naman to authority to baptize. Wala na atong gihimo dire. So, balikon ako pagsulti. Ikaw mismo makabasa ng Bible, karon ato man ning gibasa, si Jesus Christ ang baptize niya si John the Baptist. Ang mga disciples gisugo sila pagpabaptize, then kana sila ang gabaptize nila si John the Baptist. Therefore, maingon masabtan na to nga kadto sila Baptist. Na wala naman nangamatay naman to. Balikon ako, nangamatay naman to. Muna nga naisimbahan, Baptist. Now, before we take the candidate into a baptistry, we are going to take a moment to think about what we are doing. So, mauna itong moton. Gusto na ko makita nimo from these verses unsay gasimbolo anang bautismo sa usa ka believer. Usa ka believer. Ako lang isulti daan dire kay nga doon ay mga simbahan nga nagtudlo sila nga kung dili ka magpabautismo sila man, simbahan dili ka ma-save. Therefore, ang ilang pagtulunan magpabaptize kag tubig aron ka ma-save. Balikon ako sulti ni Asya kanina sa screen Water baptism saves no one. Nga naman, but everyone who is saved should be baptized by water. Nga naman, kay gibaptizean ka, kay saved naman ka, mauna na siya.
Mao na siya dili na siya maka save. So, nini kahaponon gusto lang ko makita nimo anong bersikulo mismo unsa may nagsimbolo sa bautismo sa usa ka believer. So, let's take a few minutes then atong i-consider na atong mensahe the pictures in the pool. Ang hulagway sa diha sa katubigan. Number 1. There is a picture of dedication. There is a picture of dedication. Part A, ato akong underscore ganiha, the precious buried with him and planted together speak of identification. Speak of identification. When a child of God is baptized in water, kung ang usa ka anak sa Ginoo, na anak naman ka kay John 1:12, whosoever kisay mo dawat Jesus Christ, na himong anak sa Ginoo. Whenever a child of God is baptized in water, he or she is identifying themselves with Jesus and with His death and resurrection. Gipailan nimo ang imong kaugalingon na ikaw namatay o nabanhaw. Part B, baptism cannot save. It has never saved a soul and it never will. So maunay kinahanglan masabtan na nato ni siya. Baptism cannot save. It has never saved a soul and it never will. Regardless of what some groups teach, no one is saved by being baptized by water. Wala. Nga wala siya. It is a work of the flesh and works do not save. And works do not save. Because Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. So, ang atong salvation is faith. What faith? Faith in the blood. Romans 3:25. Now, baptism is an outward symbol of an inward work of God. It is a public testimony ni sa publiko, sa daghang tao. It is a public testimony of faith in Christ. So, those who are following Jesus Christ in baptism are saying, I have trusted Jesus Christ as my Savior. I have received Him and I am not ashamed to identify myself with Him. By the way, that is why we require baptism as a requirement of church membership. Si Jesus Christ wala siya magsugod sa iyang ministry sa wala pa siya nagpabaptize siya una. Mauna ang gihimo ni Jesus Christ. So, balik ko na ko Water baptism is a public testimony of faith in Christ. Those who are following Jesus Christ in baptism are saying, I have trusted Jesus Christ as my Savior. I have received Him and I am not ashamed to identify myself with Him. Mauna ang imong gipadayag sa publiko. Wala ipadayag nimo sa publiko. Number 2, there is a picture of death. There is a picture of death. Kung basahon o utro itong atong ibasa ganiha, know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death. Verse 6, therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Verse 5, for if we have been
planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of the resurrection. So, muna ang number 2, there is a picture of death. Verse 3, when we were saved, we were placed in Jesus. So, atong na-save ta, gibutang ta niya ni Jesus tuod kay gibutang ka na membro ta sa body of Christ. Dayon, mauna na sa gibutang ta diha Jesus Christ. Napoy ang lain po pagkasultian na si Jesus napod nimo. Ngano man na si Jesus nimo, tungod kay gitigaan ka, gisilyuhan kag Holy Spirit. So, ang Holy Spirit na nimo, muna si Jesus napod nimo. Gibutang ka sa body of Christ, gibutang na ka ni Jesus tungod kay member na ta sa body of Christ. So, muna verse 3, when we were saved, we were placed in Jesus. This was a total identification. Muna yung total identification. When we were placed with Him, His death became our death. Kung ibutang ta diha ni Jesus Christ, ang iyang kamatayon, nahiwa pong atong kamatayon. Lalom baya ni kayo nga kamatuoran sa spiritual truth. Lalom ni siya. This is a deep spiritual truth, but every child of God has already experienced death. Kung anak ka sa Ginoo, kay believer ka, naka-experience mo kag kamatayon. Not physical death. Dili physical nga kamatayon, but spiritual. When Jesus was judged in Calvary, those who believe in Him will judge also. Will judge also. When He died on the cross, those who believe in Him died also. Galatians chapter 2, verse 20. Kamoy basa ng Galatians chapter 2, verse 20. Read. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Muna kayo ni Paul. Ingos Paul, ingon siya, ako nalansang sa cross uban ni Kristo. Si Paul, believer. Kita believer. So, ingon si Paul, ako nalansang sa cross uban ni Kristo, apan bisan pa niana ako buhi. Ako buhi. Hindi. Hinoon, dili ako. Apan si Kristo ang nagakinabuhi dinhi kanako. Og ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi diha sa unod akong kinabuhi pinagi sa pagtuo sa anak sa Dios. Kinsa naigugma kanako ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako. So mao na giingon ni Paul in the book of Galatians chapter 2 verse 20. Part B. Believers' water baptism is a picture of believers' water baptism is a picture of believers on death. On death. Verse 4 says, therefore, we are buried with Him by baptism into death. So, the baptistry is a picture of the grave. Kita din naanaman tayo dito sa Balay ni Bingbing, naanaman tayo swimming pool dito, gamay, lalom na puto, pwede kayo ka malapas, imong kuha dito kung daghan ng tubig. Kung imo na siyang tanahon, baptism na, that is a picture of a grave. Grave. Now, when the believer is baptized in water, it is a picture of their death to a life of sin. Hulagway na sa kamatayon sa imong kinabuhi sa sala. Their baptism says, Mone, kung bautismohan ka, kung gibautismohan ka, nag-ingon ka, I have trusted Jesus, and just as He died for sin, I am willing to die to sin. I am willing to die to sin. From verse 7, just as death delivers people from the will to sin, salvation gives the believer a desire to be free
from the grip of temptation and sin. With salvation comes the desire to die to sin and to self, pinaagi na sa tabang sa Ginoo. Colossians chapter 3, 1 to 17, dili na nato ato nito kitaas na kayo. Point C, none of us will ever conquer this flesh. Walay usa nato makabuntog aning atong flesh as long as we live in this world. As long as we live in this world, mao na giingon nga bisag unsaon makasala gyud ta. Ato basahon na. 1 John chapter 8, chapter 1 verse 8. Kamoy basa lang chapter 8. Ready, read. Verse 9 go. Verse 10 go. So mao na giingon ni John. Ingon si John, kung kita mag-ingon nga kita walay sala, kita naglimbong sa atong mga kaugalingon ug ang kamatuoran wala dinhi kanato. Verse 9. Kay kung kita magsugid, sugid ra, confess ra. Kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala ug sa paghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Verse 10. Kung kita mag-ingon nga kita wala nakasala, kita naghimo kaniya nga usa ka bakakon ug ang iyang pulong wala dinhi kanato. So, when a person receives Jesus Christ as their Savior, there will be a desire to be holy for the glory of God. So, ingon din na itong part C, none of us will ever conquer this flesh as long as we live in this world. Mauna gisulti sa 1 John. But, when a person receives Jesus Christ as their Savior, there will be desire. There will be a desire to be holy for the glory of God. No one comes to Him and remain the same. Tumasahon na. 2 Corinthians 5:17. Ako lang nang isulti ninyo. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, balik ko na ko niya. While none of us will ever conquer this flesh as long as we live in this world, but when a person receives Jesus Christ as their Savior, there will be a desire to be holy for the glory of God. No one comes to Him and remains the same. So, dili ka katuhuan kung mayon ka nga, save ko, kaya may tuo kong Jesus Christ. Pero, sa gihapon, naaka, kanunay ka ng bulangan, kanunay ka, gahubog-hubog, mura buntag pa, gabi na. Ala, kay, mauna imong kinaiya. Anya, mutuo ka, save ka. So, maunang makaingon ta, no one comes to Him and remain the same. So, mauna ingon din sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Become new. Number 3. There is a picture of deliverance. Doon ay hulagway sa pagkaluwas. There is a picture of deliverance na ay hulagway sa pagkaluwas. Okay. Water baptism not only pictures death, it also pictures resurrection. When Jesus died, those who believed in Him died also. When Jesus rose from the dead, those who believed in Him rose also.
Mauna ang kahimtang nato. O muna ang kahimtang nato. We were in Him when He died on Calvary. And we were in Him when He came out of the grave. Of the grave. Now, when a person believes on Jesus, they die to the old life of sin. They die to the old life of sin, and they raise up to live a new life in Jesus. Mauna ang implication. So, they are given His life at sa pasahon ng 1 John 5:12. 1 John 5:12, really read. Okay, mauna gyud ni John. Siya nga nakabaton sa anak, may kinabuhi. Ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Iyon ang puno sa Diyos, John chapter 10 verse 10, ingon dito, and they are given abundant life. Gitagaan pagintag abundansya nga kinabuhi. Ingon dito, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Ingon this Jesus Christ, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Then, aside from that, kitagaan tag everlasting life. Everlasting life. John 3:16, kamo ko na recite, ana. John 3:16, ready, recite. Mao na gihatag sa Ginoo na to, gitagaan ta og everlasting life. Unsa man lang everlasting life ko, walay katapusan nga kinabuhi. Mao na everlasting life. So kita nga mga saved, ang atong kinabuhi walay katapusan. Sa kalibutan kung mamatay ta diri, ang ato rang body dal osmenteryo, ang atong soul to sa langit. Buhi to atong kalag dito sa langit. B. Water baptism pictures this resurrection. When the believer is lowered into the water, ang bautismohan ka, iluwer man ka dito, mura kag lumsan ba? Water baptism pictures the resurrection. When the believer is lowered into the water, it symbolizes their death to the old life. Mauna nga, kung dito sa dagat, istorya na ba, kung bautismohan ka dito sa dagat, pag tunlod mo dito, ibutang man mo dito ang karaan mong kinabuhi sa sala. Luoy kang isda dito ba, mga lipong-lipong kuno. Maglipong-lipong to isda. So, yun ito, water baptism pictures this resurrection. When the believer is lowered into the water, it symbolizes the death of their old life. Now, when they are raised out of the water, kay tunlod makalas tubig, murag lumsan, then ipatindugo na po ka na when they are raised out of the water, it symbolizes the fact that they have received a new life. Simbolo ni nga nakadawat kag bag-ong kinabuhi. A better life, eternal life, it is a picture of new birth. Hulagway lang niya, hulagway sa new birth. Kaya giingnan ta sa Book of John, John 3:3 and John 3:7, o na niya siya. John 3:3, kamoy basa na. Really read. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3 verse 7, go. Marvel not that I said unto thee, he must be born again. Mao na giingon ni John. Si Jesus mitubag kung maingon lang to kaniya sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kanimo, gawas kon ang usa ka tawo ipanganak pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios. Primero na itong ipanganak, sa atong ginikanan, atong inahan, atong mituokan Jesus Christ, mao na ang giingon sa Biblia nga born again. Sa John 7, mo na John 3:7, ngayon siya, ayaw katingala,
nga ako mingon nga na kanimo kamo kinahanglan ipanganak pag-usab. So, it is an outward display that which Christ has already done in the heart. Mga naa ang water baptism. Punsi, thank God for the new life we enjoy in Him. Because we have new life, we do not have to fear death. See, papasalamat na sa Ginoo sa bagong kinabuhi nga atong gikalipay diha kaniya tungod kay duna tay bagong kinabuhi o dili na ta magakahadlok sa kamatayon. Di na ta magakahadlok sa kamatayon. John 5:24. Kamoy basa lang John 5:24. Ready, read. Una na isulti ni John. Ako ning nakoy emphasize ano niya siya. And then si John, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nga na kaninyo. Siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga mipadala kanako ang mipadala ni Jesus Christ God the Father adunay kinabuhing walay katapusan ug dili moadto sa pagkahinukman sa silot apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Dahil baya nang ingon nga apan muagi pa sa wala pa. Pero ang isulti ni John dere ingon sabi ni saya apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So mauna ang isulti ni John sa John 5:24. So we do not have to fear Satan. Di na ta mahadlok sa Satan. We do not have to fear life. Ato rin kung basahon nini basahon na nato ni ako ning butan diri kaning assurance ba. Romans 8:33. Romans 8:33. Kamoy basa na. Ready, read. Verse 34, go. Verse 35, go. Verse 36, go. Verse 37, go. 38, go. Verse 39, go. Mugulay ganahan kaya na ko po sa ulo. Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So dili na ta mahadlok ba sa atong kaaway. Hilon diri, tanawan ko ning mga pangutana diri. Kinsa man ang maningil og bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios. Gipili ka sa Dios. Anak ka sa Dios. Kinsa man ang maningil og bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios. Ang Dios mao ang nagapamatarong. 34. Kinsa man siya nga nagahukom sa silot. Si Kristo mao ang namatay. Oo, hinuon ang labanhaw pag-usab. Kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios. Kinsa mao usab ang nagahimo sa pangamuyo alang kanato. Kabalo man ta nga every minute of the day, every day, isumbong ta sa yawa dito sa God the Father. Na si Jesus Christ dito. Pag sumbong nila, ingon Jesus Christ, kana siya,
gitabunan na gihugasan na sa akong dugo. Muna yun to. Verse 35, ingon dere. Kinsa ba ang makapabulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang kasakitan ba? O kagulanan? O paglutos? O kagutom? O kahubo? O kakuyaw? O espada? Ingon sa nasulat, tungod og alang kanimo, kami gipamatay sa tibok adlaw. Kami giisip nga sama sa karniro nga para ihawon. Verse 37, dili sa tanan nini ang mga butang, kita labaw pa kaysa mga mananaog. Pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Verse 38, ingon diri, kay ako masaligon, mao ni ingon ni Paul, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan pang unsang pang mga minugna nga makapahimo, paminaw, nga makahimo sa pagpahibulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaan ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. See, mao na ang assurance sa atong kaluwasan. So, we do not have to fear life. In fact, we have nothing at all to fear. Iyon sa 1 John 4:18, perfect love casteth out fear. Perfect love casteth out fear. Muna yung conclusion sa itong mensahe. You can submit to water baptism now. We are not going to save you. God has already done that. We are merely going to allow you to publicly identify yourselves with Jesus. With Jesus. You are going to give your testimony of death, resurrection, and personal salvation. So, kung doon ay magpabaptize diri, sultihan lang ta kay doon na tayo swimming pool diha, nasa Balay ni Bingbing. Pero, let us remember that believers' baptism will not save you. Dili na makaluwas nimo. Now, kung doon na pa'y dili nato nga kinahanglan pa ma-save this time, kinahanglan ma-save ka. Pag human mo save, ma-save, pwede ka bautismohan. Nindog ta, makabota. Amahan mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat sa imo mensahe. Salamat, Ginoo, nga gipasabot minimo, Ginoo, unsa gyoy buot ipasabot aning water baptism. O kami, amahan, sa dili pa may bautisman sa tubig, nasayod may nga gibautismuhan namin nimo spiritually, amahan. Mauna nga na Holy Spirit diri kanamo. Amahan mo langit nun, among ipangamuyo nga kini mensahe, bulugdan ni sa kasing-kasing sa matag usa, ug mauni among ipadayag, amahan, sa matag usa nga gusto magpa-baptize, nga gusto nga mo sunod sa tubig sa bautismo. Ako hangyo na matag usa, you can sit it down there, you can kneel it down there, pwede ka mulingkod lang diha, pakigistorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, o pangayo sa Ginoo sa unsay gusto nimo nga pangayoon. Let's do it this afternoon. Amahan na malagit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong, Lord. Salamat nga itagaan mo kinay mong ulipon o higayon, Lord, sa pag-alagad ka mo. O di nga kahaponon, amahan, mao na akong pangamuyo da kanimo, amahan, nga ikaw nga mong Ginoo magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Bisan kadtong wala diri, amahan, nagabiyahe, bantay sila, Lord. At itong mga kaigsunan na mo nga dahil kaluwehon, ikapay lang panglawas, Lord. Kadua man akong ipangamuyo nga ikaw nga mong Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak ka na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya
ana sa matag usa. Katulo amahan, ako gipangamuyo gyud kanimo amahan nga ikaw nga among Ginoo, magmaya sa iyang panagway, sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Mahal mo langit nun, ako gipangamuyo kanimo Ginoo, panalangin ang matag usa nga nakaron. Kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo ang tanan Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, we're going to sing Victory in Jesus. Amen. Okay, first says already sing. I heard it all, God's story. Our Savior came from glory. How He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Beloved, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse, I heard about a mansion built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old ancient story, and some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sharing. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Once again, daghang salamat sa matag usa. Amen. Salamat kay sa inyong presensya. And hangin atos tanan, no? Let us include in our prayers our pastor. Pray na to siya, tagan siya may panluwas. And i-pray sab na to mga kauban sa church, no? Silang in Lucero. Hatagan siya mayong pagtuon o sa makapasar sa mga exams. I-pray po na to si Brother Making, no? Sa application for Philippine Air Force. And bisan pa si Ma'am Helen, let us continue to pray for her.
hatagan siya may panlawas, and also ako ang igagaw na si Clarifer Asis. Magpatabang gid may igampo ninyo. Please include her in your prayers. Makabaton siya full recovery sa iyang balatian. Okay, kung hangyan matagosal, let us bow our heads and let us pray. Most gracious Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, sa kaayo ni mo sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong pulong na nawali karon. Salamat for using your pastor. And salamat, Holy Spirit, sa paghatag ni mong may magpasabot, Amahan. Ano mo ang ginapangamuyo kanimo. Salamat kay Lord, bisan pa sa kadaugan sa talang parte nining panimbahuna. Ano mo ginapangamuyo kanimo, Lord, nga samtang kami magabulag-bulag karon, bulag-bulaga kami sa dakong kalipay, kalinaw, kapiskay sa panluwas. Ano mo pong ginapangamuyo kanimo, Lord, ang among mga kauban sa church nga wala diri karon, that by next Sunday mahiuban na mo sila. Ano mo ginapray kanimo, Lord, bisan pa mo mga kauban nga may exam, silang in ang mga kauban nga nag-apply sa trabaho sa trabaho, Lord, Islam Brother Making, we pray the Heavenly Father nga ikaw mag-bless kanila. Bisan pa, Lord, ang ginapray kanimo, Ma'am Helen Ramarate, at tagi siya kapiskay sa panlawas, Lord. And also, Lord, si Clarifer Asis, Lord, we are praying for her complete healing, O God. Ang ginapangamuyo kanimo, Lord, ngay mo panalangin igihatag nimo sa matag usa. Among ginapray kanimo, Lord, sa lain na pagkasimana sa mong kinabuhi, nga ikaw magaprotect ka namo, nga ikaw magabless ka namo, nga ikaw sa kanunay amahan. Among ginapangamuyo, Lord, imo ang constant kagiya diri sa mong kinabuhi. Kining tanan ang ginasalig ug ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesus, Diyos sa walay kang turan. Amen.